Mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat, mga kapatid kong mga Oferians, saan man kayo dako ng mundo naroon. Isang masagana, maayos, masaya na pagbati sa inyong lahat. Naandito po ngayon sa harapan ko ang ating kapatid na si Brother Justiniano Gordoncillo ng NCR Zone 5. At siya po ay magbibigay ng kanya pong self-testimonial kung paano nabago ang kanyang buhay sa loob ng kawan. Brother Justiniano, go ahead po. Ah, yes po, Sis Jack. Maraming salamat sa buhay niyo po. Kayo po isang binigyan ng daan na kahit papaano ako ay isang ordinaryong kawan ay makilala din sa mundo. Sis Jack, ako po ay isang kawan dito sa Zone 5. Nagiging kawan ako nung kapanahunan pa medyo pandemic year 2021 nung Mayo ay 8. Pero Mayo ay 24 ako na baptize. Yan po, malaki akong pasalamat talaga kay Aba na isa ako sa kanyang pinili dito sa makalangit na kaharian. Yes, Jack? Naman po yung pinagkakaabalahan ninyo ngayon at noon nung wala pa kayo sa loob ng kawan, ng covenant. Opo, Sis Jack, mahaba-habang kwento ito pero i-wrap up ko lang ito. Alang sa kalaman ng ating buong kawan dito sa makalangit na kaharian, ako po ay galing sa sikta na RC o Roman Catholic pero saglit lang yon. Lumipat kami sa sikta na sabihin natin na sabi nila hindi daw reliyon pero ito nagtuturo na panggagamot, pagbubunot ng ngipin. Diyan ako tumagal, sis. Kala mo 14 years old pa lang ako, kasapi na ako diyan kasi yung magulang namin, yung papa ko yung unang-unang sumapi diyan. Alam mo sis, galing kami sa probinsya ng Negros Occidental, doon sa bandang bundok. Yan, taga bundok talaga, doon ako pinanganak. Na time na yon, 1973, kalakasan itong nangangampanya itong mga makaliwa o NPA. Sa madaling sabi, 1979, nakalipat kami dito sa bandang Surigao o yung Dinagat Islands kasi yun ang sentro ng sinaniban ng aming magulang na yung PBME. Kung may ideya ka na dyan sis, yung nanggagamot, nagpe-perform ng panggagamot, pangbubunot ng ngipin, yun natutunan ko yan sis sa dyan na grupo. Diyan ako tumagal. Mahaba-haba ang kwento niyan, pero sabihin ko lang sa iyo, sa madaling sabi, nagiging lecturer din ako. Nagiging trainer, screener, tsaka pagtuturo kung paano magbunot. Nung time na medyo binata na, nagawa ko yun. Ako namangha din, nagawa ko yun nga simpleng-simple lang sa pamagitan ng tinuturo sa amin. May mga Latin words kasi ginagamit. Kaya nagawa ko yon hanggang dumating ako dito sa Maynila 1991. Kapag trabaho ako sa printing press kasi nagiging working student ako doon sa probinsya sa Dinagat, working student doon sa printing press. So lalabas ako ng 4 p.m. hanggang 10 p.m. ako sa school. Oh. So sa madaling sabi, natapos ko yon more than 5 years kasi working student na ako. Grabing sakripisyo kung time na yon kasi nawala ng tsansa na mag-finance si papa ko, naubos na yung pera. Kasi ako talagang eager talaga ako na pumasok sa school, ng college.
So, sa madaling sabi, natapos ko yung college as a working student sa printing press. Nung natapos ko na, di nag-ano muna ako mission sa grupo namin. Ginawa nila akong yun nga screener, trainer. Ako din ang nagagamot sa team namin. Ah, Na-experience ko yun. Kasi bata pa ako nagsimula, 14 years old eh. Pero bago ako nakarating dito, na-experience ko yan. Pagta-travel sa buong Visayas, sa Mindanao, o kalahati ng Mindanao lang. Pero sa Luzon, hindi ako nakarating dito. Ibang grupo o team ang dito na-assign. So, ganyan ang ganyan ang sikta na sinalihan ko noon. Dahil naman yan sa magulang ko, kasi bata pa kami noon, sunod na lang sa magulang. So madaling sabi, nandito na ako sa Maynila, ang purpose ko naman doon para mag-abroad. So madaling sabi, 1993 natuloy ako sa Saudi Arabia. Printing press pa rin ang aking trabaho kasi yun ang skills ko eh. Kahit nakapagtapos ako ng kurso, hindi ko naman nagamit kasi parang dito na talaga ang ano ko eh, yung yung talent ko sa pag printing press. Sabi ng papa ko, turo ka na, mag-apply ka na bilang teacher. Ay hindi, nung nalaman ko na mababa lang sahod, sabi ko, ay dito na lang ako sa pag-printing. Madaling sabi, nakarating ako ng Saudi Arabia, na-experience ko na 2 years mahigit. Pag-uwi ko, dito na ako sa Paranaque. Nakapag-asawa na rin, nagkaroon na ng pamilya, may 3 akong anak. Ito ngayon, nandito ako. Tapos, itong panahon ng pandemic, halos lahat tayo nakawan, halos yun ang dahilan kung bakit na tuklasan o nabuksan ang diwa natin sa pamamagitan ng pandemic. So, walang ginagawa dito sa printing press, walang hindi na papaandar yung makina, ay yun ang time na nakapagbukas ng internet. Talagang ganon ang simula. Sa panahon ng May 8, yun ang time na nagdeklara ako sa pamilya ko na iwanan ko na yung sikta na kinabibilangan ko. Oh, Kakaiba yung buhay niyo sa labas at buhay niyo dito ngayon sa loob. Go ahead, bro. yada sis. Salamat sis. Sa malaking pagkakaiba sis, nung time ng May 8, yun nga, dineklara ko sa pamilya ko na iwanan ko ng sikta kinabibilangan ko. Kasi narinig ko sa pamilya ko na, sa misis ko na, yun nga, satanas yan ang grupo ng sinasaniban ko. Naisip ko naman na mukhang tama, pero hindi ako nagre-react. Nung time na orang totoo talagang ginagawa ng yung mga founder namin na walang righteousness. Hindi ko na naunawaan kasi sorcery na grupo pala itong aking pinanggagalingan. So, nung time na diniklara ko sa aking pamilya, yun ang ano turning point talaga sa buhay ko sis. Nung sinabi ko sila na iwanan ko na to, tinawag ko muna yung pamilya na muna kayo dito, may sasabihin lang ako. Di sabihin ko, iwanan ko na itong sikta na kinabibilangan ko. Kasi hindi naman kasali yung pamilya ko. Ako lang. Alam mo sis, nung sinabi ko yan sa harapan ng pamilya ko, biglang humugot sa katawan ko. Yung may lumabas ito sa akong katawan ko. Tapos sabay, nanginginig ako. At sabay humagulhol ako. Umiyak. Talagang ganon ang nangyayari. Umiyak ako sa harapan ng pamilya ko. Na imagine ko, nung lumipas ng oras na yan, sabi ko, grabe, hindi ko naman maintindihan ng
ginawa ko nung time na yun na sinabi ko lang na iwanan ko lang yung siktang kinabibilangan ko. Tapos bigla nanginig ako na parang may humugot sa katawan ko. Naguluhan ako. So, hindi naman ako ganito na iyakin, ganun. Na grabe talaga sis. Doon na-realize ko nung bandang lumipas ang oras na yon, ang masamang espiritu na ginamit ako, lumabas nung sinabi ko na iwanan ko na, tanggapin ko na si Abay Hawa. Yun pa lang, yung time na yun, solve na ako. Maligaya na ako. Kahit wala pang baptism, sis. Yun ang number one na ano ko, maligaya talaga. Sa hindi naman to sobrang sinasabi ko. Yun talagang totoo. Mula noon hanggang ngayon, yun ang feeling ko. Kailangan, lalo na pag tuwing Sabat, nandoon ako. Tuwing may mga test tayo, nandoon ako. Tuwing may mga tao nito, mga volunteer, nandoon ako. Di ba, nagkita-kita nga tayo doon sa sayo nung nakaraan. Nandoon ako, volunteer yan. Hindi ko pinapalagpas yan pag mayroong mga pabatid. Oo. Eh, yun ang turning point talaga sa buhay ko na pagpasok dito, talagang sobrang pasalamat ko na tinawag ako ni Abay Hawa. Madalas yan, tuwing nagbibiyahe ako, nagsusulo, iiyak ako sa pasasalamat sana na pinili ako ni Abay Hawa. Sa katanungan mo sis na tungkol sa anong pinakaabalahan ko, ganon pa rin printing press pa rin ang aking hanap buhay. O na paano ko yung pamilya ko, na paaral ko, na, may dalawang professional ako dahil dito sa printing press na pinag-anuhan namin ng asawa ko ay teamwork ang kailangan kasi dati din siyang sales representative, ako naman sa production. Pinagpala din ako kasi nagkaroon din ng makina na wala namang kaming kapital. Sikap lang. Ito na. Yada, halalwayan. Bayan ko na yan. Talagang sunod na. Pero sinubaybayan ko yan, hindi pa rin sa isip na sabi ko papasok ako diyan kasi di ba nag-announce na kung sino pumasok, mag-ano lang sa Joshua baptize. One time na medyo marami na rin ang napanood ko sa first creation na may unang nilalang bago sila ni Adapt iba. Yun ang time na yon, review ng mga video na yon, yun na yun. Talagang pinagpupuyatan ko na, nagagalit na nga mismo yung panganay kong anak na si PA. Bakit? Para matulog ka na. Oo, malapit na mag-ano. Oo, maga na. Oo, hindi ko makakalimutan yon na nagagalit na mismo anak ko sa computer na ako nakaharap. Eh, wala pa akong cellphone yun ng ganun, mga touchscreen. Ganyan po, sis, ang nangyari doon. Yada. So, naging katatagan ninyo. At kayo po ay nagpasakop through your covenant sa water. Yes, yes, Jack. Ang katatagan ko po, dito ako sa Kubinan, simulat sa Paul, nasa Kubinan ako, wala akong alinlangan na magpasakop. Saka wala akong naisip na hindi tama itong pinasukan ko. 100% nandito na ako sa tamang katuruan at tamang alahayam sa langit at lupa. Yan lang talaga masabi ko, sis. Yes, sis, Yada, Jack. talaga naman. Napakadakila talaga ng ating. Ano naman po ang nasabi nila? Sabay-sabay po ba kayo na sama-samang nagpabaptize po? Ay, yan ang medyo malungkot na balita, sis. Yes. Ako lang pong isa. Nag-iisa lang po ako dito sa Kawan. Yan ang madalas iniiyakan ko. Kasi wala, hindi pa nabubuksan ng diwa nila. Bagay bro, hindi lang po kayo nag-iisa, marami tayo. Nasasaad sa propesiya talaga ng Torah. Kaya pakatatag lang po tayo bro. At ito naman po bro, yung susunod ko pong
katanungan sa inyo. Ano po yung naging challenging sa buhay ninyo? Paano po kayo makipag-deal sa mga pamilya niyo? Yes, yes, Jack. Ako naman, yeah, tuloy lang ang buhay, ilaw at asin sa pamilya. So, tiis lang. Di natin susurindiran yan. Oh, yan sis. Ayan po. Yada. So, bro, Yeah. pwede po kayong magbigay ng mga natutunan ninyo dito sa loob ng kawan para ma-inspire naman yung mga viewers natin at mga kapatiran natin. Dagdag kaalaman. Yes, sis. Yes, Jack. Dito sa, ang natutunan ko dito sa loob ng kingdom, marami. Ako, alam mo sis, isa ako sa mahiyain na tao. Naka, lalaki ako pero mahiyain ako. Pakipag harap-harapan sa isang tulad dito, kapatiran. Umaandar minsan ang kahiyain ko, tahimik lang ako. Pero pag mayroon ng makipag-usap, nagsishare din, madaldal na rin. Pag may magsimula niyan na mahirap na putulin, pasag mayroon lang makapagsimula. Pero in general, alam ko sarili ko mula pa noong maliit pa ako, mahihain talaga. Kaya malaki ang pasalamat ko na dito sa Kawan. Katulad nitong may mga ginagampanan sa loob nating Kawan. Ako isang official ko dito sa NCR Zone 5 bilang auditor. Pero pagka-auditor ko, ginagampanan ko na rin pagka-treasurer kasi ang treasurer namin, wala, bibihira lang makarating dito sa mga ano, sabat, sa mga feast. Dami kong natutunan dito sa loob ng magkalangit na kaharian. Yes, yes, Jack. Yada. Pero masasabi ko lang, bro, Justiniano, na karapat-dapat po kayo. Kasi naandyan po kayo palagi para magbigay ng inyo pong oras at panahon sa lahat ng gawain sa loob ng makalangit na kaharian. Kaya kayo po ay karapat-dapat. Yun po. Okay, bro. Ano naman po yung mga kapiestahan? Yung 7 na Levitical law na ating pong sinicelebrate sa loob ng isang taon. Mula sa po na ako po nabaptize, lahat yon nasalihan ko yon nung mula pong 2021. Yung unang tabernakulo pa lang doon sa Mount Zion, nandoon kami kahit gubat pa yon. O, nasa 21, 22, 23, yung lahat na kapistahan yung sister, wala akong pinalagpas na naatinan ko yun. Nandoon ako. Oo. Itong last year lang, yung tabernakulo, yung palang nakumplito ko yung 8 araw. Yung, yung mga ibang nakaraang taon, siguro 3 days lang doon sa tabernacle. Pero itong nakaraan, kinumpleto ko na. Sabi ko, kumplituhin ko na to. Yung tabernacle. So, masaya. Ganda. Alright. Bro, Bro Justiniano, ano naman po Oh, yung mga palagi nating mga sinasambit na mga motto natin dito sa loob ng kawan? yes po. Dito sa loob natin ng kawan, madalas natin sinasambit ang buong kawan tulad ng no to religion, but yes to covenant. One flock, one shepherd. O sis Jack, pasok. One voice, one command. Be blessed, everyone. Shalom. Bro, Yes, sister Jack, shalom. Be yada. blessed.
Salamat sa buhay ng ating kapatid na ito na si Brother Justiniano ng NCR Zone 5 sa oras at panahon na ibinahagi niya sa ating Shaman Testimonial.